Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po ay magdidemo ngayon ng ating outlet kung bakit susunog ito sa ating bahay. Ano bang mga dahilan kung bakit nasusunog ng ating mga convenience outlet sa ating bahay? Marami pong dahilan kaya ipapaliwanag ko po kung bakit siya nasusunog ang ating mga convenience outlet. Ngayon po, sana po ay tapusin nyo ang tutorial na ito at para makuhanan nyo ng kaunting idea para doon sa mga baguhan na wala pang alam sa tungkol sa kung bakit nasusunog ang ating mga convenience outlet at kung paano ang tamang koneksyon sa ating mga outlet. Sana po mag-subscribe kayo sa ating munting channel at mag-like, mag-comment at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa ating mga i-upload. Ngayon po, pag-uumpisa na po tayo. Ito po yung ating diagram. Ito po, yung unang diagram natin. Ito pong connection na ito. Ito po ay parallel connection. Ang parallel connection po ay itong line to. Naka-tap lang po siya dito para sa ating convenience outlet. Ito po yung ating 1 gang outlet. Ito po 1 gang, 2 gang, 3 gang outlet. Ngayon po ito, sa parallel connection, nakatap lang po dito sa ating line to at nilagyan ko ng wire papunta dito sa ating 2 gang outlet. Parehas naman dito sa ating 1 gang outlet. At diretso doon sa ating 3 gang outlet, nakakunik din siya sa ating line 2. At dito po sa 2 gang outlet natin, kinampiran ko po siya. Ito yung ating line 2, ito. At ito naman yung ating line 1. Parehas naman dito sa ating 3 gang convenience outlet. May jumper po siya para masuklayan po yung susunod na outlet natin. Ito po. At saka dito sa pangatlong convenience outlet natin. Dito po yan sa line 2 natin. At dito naman po sa line 1. Ito po. Parehas lang naman. Naglagay ako ng wire dito. At kinabit ko dito sa ating 1 gang outlet. Connected po siya dito sa ating line 1. At 2 gang outlet, yung line 1 natin, naglagay ako ng isang wire at may jumper din po siya. At dito, diretso naman po sa ating 3 gang outlet at nakakunik lang sa ating line 1. Nakatap lang po siya dyan. Yan po ang parallel connection diagram. Dito naman po sa ating pangalawang connection, yung line to, diretso po dito sa ating 1 gang outlet at itong dalawang butas, connected naman po ito. May continuity naman po ito. Ang walang continuity lang dito, itong magkaharap sa baba at saka sa taas. Parehas naman dito sa ating unang diagram. Itong magkaharap, walang continuity po yan. Ito lang ang mayroon continuity. Itong dalawa. Ngayon, yung line to, kinunik lang po. Tinatawag na through in through o di kaya series connection. At ganun din, ginampiran ko rin po yung 2 gang convenience outlet natin. Yung line 2 at saka line 1, may jumper po siya para masuklayan po yung pangalawang outlet natin. At yung line 2, naglagay ako ng wire papunta doon sa ating 3 gang outlet. At may jumper din siya para magkaroon po ng supply yung dalawang outlet natin. Parehas naman po dito sa ating line 1. Yung line 1 natin, diretso din dito sa ating 1 gang outlet at naglagay ako ng wire papunta doon sa 2 gang outlet natin. At nag-jumper po ako at naglagay din ako ng wire papunta doon sa ating 3 gang outlet para magkaroon po siya ng supply.
Kaya ang tanong, alin ba dito ang mas magandang koneksyon? Kung bakit nasusunog ang ating mga convenience outlet. Kaya yan ang ating papaliwanag sa inyo kung alin ba ang magandang koneksyon sa dalawang diagram na ito. Ngayon po, ito po yung ating convenience outlet. Binaliktad ko po siya para makita nyo yung ating pag-wiring kung bakit nasusunog yung ating mga convenience outlet. Ngayon po, unahin po natin dito itong pangalawang diagram. Ito po, maglalagay ako ng wire. Dalawang wire, yung line 2 at saka line 1. Lalagay ako dito. Unahin muna natin itong through in through o di kaya series connection. Yan. Ito po. Galing dito. Ito na po. Yung line 2 naman. Ito naman yung ating line 2 papunta sa ating tugang outlet. Ngayon po, galing naman dito sa ating tugang outlet, papunta naman doon sa ating trigang outlet. Ito muna ang ating uunahin na connection. Ito po. Yan. At ito naman po yung line 2 natin. Yan. At ito naman po yung ating line 1. Yan. Mayroon na po siyang supply at yung galing dito sa ating line side, ilalagay din natin dito sa ating unang outlet. Yan. Ito po siya. Ito na po yung ating line 2 saka yung ating line 1. Yan. Ngayon, pagdating dito sa ganitong koneksyon, dito nagkakaroon ng sunog ang ating mga outlet. Kasi po, ang dumadaan dito na kuryente po ay naiipon po siya dito. Kaya yung current po, pagdating dito, tuloy-tuloy po siya doon sa ating pangatlong trigang outlet. Ngayon, halimbawa may sinaksak kayo dito na mga malalaking load tulad ng mga heater, aircon o di kaya rice cooker, air fryer. Halimbawa, ito mayroong 5 ampere saka ito may 3 ampere. At ito naman po may 5 ampere. At dito naman po, sabihin natin may 4 ampere. At pagdating po dito sa ating 1 gang, may 5 ampere din po siya. Kaya ilan na po ang ating ampere na load. Kaya dito, naiipon po siya. Ito po ang masusunog dito, itong unang 1 gang outlet natin. Kasi po, yung load dito na tumakbo, papunta po dito, dito po ang unang masusunog. Kasi dito po naiipon yung lahat na load. Halimbawa dito 5 ampere plus 5 ampere plus sabihin natin 3 ampere, 13 ampere na po. At dito may 5 ampere, 18 ampere na po. At dito po sabihin natin na 4 ampere, 22 ampere na po. At pagdating may
dito sa 1 gang outlet natin may 5 ampere, nasa 27 ampere na po. Ang kadalasan na outlet ay nasa 10 ampere lang po. Kadalasan niya, ang rated po niya ay 10 ampere, 250 volts AC. Kaya mag-i-exist na po siya dito. Pag nasunog ito, na unang outlet natin, lahat po ito, hindi na po siya gagana. Kaya lahat po yan, hindi na po yan gagana. Pag nasunog po ito, hindi na po yan gagana lahat. Kasi overload po siya. Kaya kung bakit na susunog ang ating outlet. Ang unang apektado dito yung unang outlet na galing dito sa ating line side. Kaya pag nasunog ito, hindi na po ito magpapangsyon sila. Lahat po yan, hindi na po sila magpapangsyon. Kaya yan ang dahilan kung bakit nasusunog ito, dahil nag-overload po siya. Dahil sa ganitong koneksyon. Kasi ang kadalasan lang naman ng rated ng outlet natin ay 10 amperes at 250 volts AC. Kaya pag ganitong koneksyon, dito po kadalasan nagkakaroon ng sunog ang ating mga outlet. Kasi tulad ng sabi ko, pag sinaksakan ng matataas na wattage, kaya dyan nagkakaroon ng sunog kasi dahil sa ganitong koneksyon. At isa pa yung mga kadalasan na dahilan kung bakit susunog, kung minsan yung maluwag yung ating koneksyon dito, mga maluwag, hindi po mahigpit. Yan din ang isang sanhi kung bakit susunog yung ating mga outlet. Lost connection at saka overload siya. Kaya ito po yung isang connection na para sa atin hindi po dapat ginagamit sa ating mga outlet ang ganitong connection para sa ating bahay. Ngayon po, dito naman tayo sa parallel connection. Ngayon, tatanggalin ko lang ito para dito naman tayo sa ating parallel connection. Ganito lang pagtanggal. Ito may butas dito at push lang. Yan, tanggal na. Yan. Yan yun lang pagtanggal. Yan. Yan, ganyan lang. Gumamit lang tayo ng flat screw, hindi kaya manong flat screw dyan. At pasok lang dito sa may butas, matatanggal na po siya. Ngayon, dito naman tayo sa ating parallel connection. Para sa akin, ito po ang pinakamagandang connection para sa ating outlet sa ating mga bahay. Kaya kung mag-DIY kayo, ito po ang dapat na gamitin ninyong connection, parallel connection po. Ngayon po, naglalagay tayo ng wire. Ito po. Ngayon, itatap lang natin, maglalagay ako ng wire dito sa ating line side. Itatap ko lang dito. Binalatan ko na po ito para mapadali lang tayo. Yan. I-splice ko lang dito. Dito na po tayo sa parallel connection. Yan. Higpitan lang po. Yan. Dito naman po sa line 1,
Ganon din. Itap lang natin dito. Ito po. Naglagay ako ng wire dito. Parehas naman dito sa line ko. Ito na. Tinap ko lang po dyan. Yan. Ngayon, ilalagay lang natin dito. Ilalagay lang natin dito sa dalawang butas. Ito po yung line to. Dito natin ilalagay. Ganyan. Ito naman po yung line 1. Dito natin ilalagay. Yan. Ganyan na po siya. Ngayon, dito sa ating tugang outlet, ganun din ating gagawin. Maglalagay tayo ng wire dito papunta dito sa ating tugang outlet. Yan. Higpitan lang. Tapos dito naman po sa pangalawang wire natin, yung line 1. Tatap lang natin dito tulad ng dito sa ating 1-gun outlet. Yan, higpitan lang po. Yan. Tapos itusok lang dito sa ating butas yung ating line 2 dito sa pangalawang tugang outlet natin. Ito po, ganyan. Yan. Ito po. Yan. Mayroon na po siyang supply. At ito po, kasi wala namang susunod doon, ididirekta na natin dito sa ating Regan convenience outlet. Yan. Yan. Yan po. Ito yung line to. Dito po. Nakadirekta na po siya dito sa ating at saka yung line 1. Yan na po. Yan. Ito po yung ating connection. Parallel connection. Hindi ko na lalagyan ng electrical tape dahil for demo purposes lang naman po. Pinakikita ko lang sa inyo kung paano mag-wiring ng parallel connection. Dito po yung through and through o di kaya series connection at ito naman po yung ating parallel connection. Ito po ang magandang gamitin para sa ating connection, para sa ating bahay. Ganito po. Kasi dito po lahat po siya, connected po siya sa ating line 2 at saka line 1. Connected po siya. Kaya pag nag-overload ito, nasunog ito, yung susunod na mga convenience outlet, mayroon pa pong supply yun. Kasi diretso po yun. Connected pa po siya sa ating linya. Kaya kahit dito, masunog man ito, o di kaya dito, mayroon pa pong supply yung susunod na convenience outlet natin dahil connected po siya dito sa ating line 2 at saka line 1. Yan ang kagandahan ng parallel connection kasi kung masunog man ito, mayroon pa pong gagana pa po ito ating mga susunod na mga outlet. Kung mayroon pa man doon na mga susunod na mga outlet, gagana po yon kasi nakatap lang po siya dito. Nakatap lang po siya, kung dito, itap lang din, parehas dito, kung mayroon pang susunod na convenience outlet. Ang kadalasan naman ginagamit na convenience outlet ay tugang outlet lang.
ang kadalasan na ginagamit na ini-install sa ating bahay. Yung 3-gang outlet ay ini-install lang ito sa may living room, sa ating sala, dahil nandyan yung mga mabababa lang ang load tulad ng TV, electric fan, at sa cellphone. Diyan lang po ginagamit ang 3-gang convenience outlet sa ating sala. Kasi nandyan po ang mga mababang load. Kaya ang kadalasan na ginagamit ay ang 2-gang outlet. Kaya para sa atin, ito po ang pinakamagandang wiring connection para sa ating outlet, para sa ating bahay. At ito po ay, dito pong connection na ito ang nagkakaroon ng sunog dahil naiipon po dito yung load, nag-o-overload po ito. Kaya huwag nyong gamitin ito sa inyong bahay para sa ating mga outlet. Ito po ang dapat na wiring connections na mas maganda para sa ating bahay. Ang isa pa pong nagkakaroon ng sunog kahit dito, dahil yung size ng wire hindi po siya tugma dito sa ating outlet. Ang kadalasan pong ginagamit na wire dito sa ating outlet ay number 12, AWG 3.5 mm squared. Kaya pag ang breaker po ninyo 20 amperes, dapat number 12 po na wire AWG 3.5 mm squared ang inyong gagamitin. Kaya doon naman sa mga SPO, yung special purpose outlet, yung mayroon siyang ground, tulad nito, mayroon siyang ground, iba po siya, hiwalay po ang kanyang breaker. Hindi po dapat isama dito sa ating mga convenience outlet. Ito po dapat isa lang po ang isasaksak dito, dahil kaya nga tinawag siya SPO, Special Purpose Outlet. Kung sa heater lang. Kung sa ref lang. O di kaya sa aircon, dapat sa aircon lang. Walang ibang nakasaksak dito pag Special Purpose Outlet o di kaya SPO. Ang ginagamit na wire dito para sa ating SPO ay kung ang breaker 20 amperes, number 12 din, AWG 3.5 mm squared. Yan lang po, dinagdag ko lang po yung SPO para maintindihan nyo yung tungkol doon sa SPO. Kaya ito po ang ating diagram. Sana po na yung ating pagpapaliwanag tungkol dito sa parallel connection at saka dito sa through and through connection o di kaya series connection. Yan po ang pagkakaiba po sa ating parallel connection at saka yung through and through o di kaya series connection. Ito po yung actual na parallel connection. Ganito po ang dapat nyong gawin sa pagwawiring ng mga convenience outlet. Yan po. Maraming salamat po. Sana po tinapos nyo ang video ito o di kaya demonstration na ito. Sana po nakuhaan nyo ng kaunting kaalaman tungkol po sa ating outlet kung bakit siya nasusunog. Para po doon sa mga baguhan, sana po nakuhaan nyo ng kaalaman tungkol sa ating koneksyon para hindi masunog ang ating mga outlet sa ating bahay. Maraming salamat po. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel at pindutin yung notification bell, mag-like, mag-comment. Maraming salamat po. Doon po sa mga nag-subscribe na, maraming salamat po. Inuulit ko po, maraming salamat po. Yung hindi pa po nakapag-subscribe, sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. At marami na po akong mga video, mga in-upload. Panoorin na lang po ninyo. At nandoon na po lahat yung aking mga wiring connection, basic wiring connection sa ating bahay para sa outlet,
switches at saka breaker. Maraming salamat po. Sana po pagpalain tayo ng may kapal. Thank you.